prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging handa at maalam para iwas sakit, iwas gastos. Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. Alamin sa What's Up, Doc? Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos. Base po sa datos ng World Health Organization, ang colorectal cancer ang pangatlo sa pinaka-common ng uri ng cancer at pumapangalawa po rin sa nakakamatay ng klase ng cancer sa buong mundo. So ito worldwide So ulitin ko lang yan sasabihin ko yan in English. Colorectal is third most common cancer worldwide at second leading cancer for cancer death or mortality. Noong pong 2020, nakapagtala ng higit 1.9 million bagong kaso ng colorectal cancer at higit 930,000 ang namatay dahil dito. Sa Pilipinas, ito rin ang pangatlo sa pinaka-common ng uri ng cancer kung saan nasa 17,000 na mga kaso ang naitatala kada taon. 17,000 na Pilipino ang nagka-colorectal cancer kada taon. Pang-apat ang colorectal cancer sa may pinakamataas na mortality rate, sumunod sa lung, liver at breast cancer. At para mas maunawaan ito, syempre ang iniimbita natin yung mga advocate, yung mga talagang nagsusulong na mabawasan yung mga nagka-colorectal cancer, lalo na yung mamatay pa dahil dito. Makakasama po natin ang aking kaibigan na si Doc June. Ayan, binibilin ko na yung anak ko sa kanya. Si Doc June Ruiz, isa pong Philippine and American Board Certified Gastroenterologist at lead ng Colorectal Cancer Screening Program and Advocacy Officer ng The Medical City. Hi, Doc! Good morning, Dr. Luisa. At sa mga nanonood pala sa Iwas Sakit, Iwas Gastos, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Nagpapasalamat kami na inimbitan nyo kami para mapag-usapan yung colon cancer kasi ang Marso po ay Colon Cancer Awareness Month. Yes, oo. Sinabi ko na, alam mo yung anak ko, kanina kinukwento kay Doc, kapag nagkakaroon ng gastric problem, tinatawagan ko si Dr. June. Oo, kasi sabi na anak ko, Mom, you're just a dermatologist. Huwag mong hawakan yung kaso ko. So I trust Dr. June, he's an expert at talagang magaling pagdating po sa usaping bituka. Alagaan natin si Miguela. Alagaan natin si Miguela. Okay, so ito pong colon rectal cancer, ito po ang naging sanhi ng sakit ng mga, sanhi ng pagkamatay ng mga sikat na tao katulad ni Rio Diaz, ni President Corazon Aquino, at naging sakit pero buhay pa sila ng mga sikat na tao katulad ni L.A. Tenorio at ni Joey Albert. Ito naman ay mga inamin nila on air, di ba? Ano pa, Doc? Sino pang mga sikat na tao nagkaroon ng colorectal cancer? Sa mga international na celebrities, yung nagkaroon ng colon cancer in the past, si President Ronald Reagan. Okay, buhay. Namatay na si because yun ang not cause. Because of colon cancer. Not because. Tapos si Chadwick Boseman, yung mahilig sa Marvel superhero, si Black Panther. He died from colon cancer. He died of it. He died from colon cancer. Si Tina Turner also died from colon cancer. So maraming mga sikat yung namatay din. So walang social status is mayaman, mahirap, nagkakaroon ng colon cancer. Bata, matanda. Okay. So, bago ang lahat, pag-usapan po muna natin yung proseso ng pagkain, Doc, para lang yung basics. Pag tayo po ay kumakain mula sa bibig, dadaan po sa esophagus, right? Ito po yung tubo, pababa, dun sa tiyan. Anong nangyayari sa tiyan? Anong purpose ng tiyan? So, dun sa tiyan, which sa English tawag stomach. Dinadigest dun yung pagkain kasi may acid sa stomach Okay. Tapos para maging ready yung pagkain, pagdating sa small intestine o maliit na bituka, inaabsorb o sinisip-sip yung nutrients. Okay. So from the tiyan, may dalawa, di ba? Yung maliit na bituka, ayun pa rin, di ba, ang Tagalog word, or tinatawag nating small intestine, tapos may large intestine, colon. Or colon, okay, tapos rectum. Tapos anus yung butas, no? Okay. So anong nangyayari sa maliit na bituka or small intestine mula sa tiyan?
Okay, sa maliit na bituka or small intestine, doon na-absorb or nasisip-sip yung mga nutrients sa mga kinakain natin, sa mga pagkain natin. Pagdating naman sa colon, doon nasisip-sip yung water absorption. Tubig. Pero, yung tubig doon. Pero doon sa doon sa colon, syempre yung mga natira sa dumi natin, naso-store yung mga dumi natin. Okay, so yung colon na tinatawag natin ay yung malaking bituka. So ang Tama. pinag-uusapan natin ngayon ay cancer sa malaking bituka, kung saan sinasabi, Doc, nagbo-water absorption at nare-retain dun yung tae. Tama, Okay. Dr. Luisa. Okay, so pag-usapan natin, Doc, itong colorectal, yung rectum, ano naman po yun? Okay, yung rectum, dun nakastore yung pinakadulo ng dumi bago siya malabas. Bago tayo pupunta sa banyo, doon na-store sa rectum. So siya yung the last 5 inches ng malaking bituka is the rectum. So, tumbong to sa Tagalog. Tumbong. So Tumbong ito, sa Tagalog. so ang pinag-uusapan natin ay cancer sa malaking bituka, kung saan yung dumi na, no? Hanggang dun sa tumbong. Yes, kaya colorectal. Kasi colon is a majority ng large intestine natin, malaking bituka, plus yung tumbong or rectum. Kaya colorectal. Oo. Okay, so Doc, very alarming, no, na 1.9 milyong bagong kaso ng colorectal cancer noong pong 2020 at doon sa 1.9 million na diagnose noong 2020 ng colorectal cancer, mahigit 930,000 ang namatay. So can you imagine that? 1.9, halos kalahati. Tama. Actually, sa Pilipinas, meron na tayong bagong data na 2022. Kasi I think yung na-announce kanina, 2020 yun. Yes, so anong almost data? 20,000 na yung nagkaka-colon cancer nung 2022, and around half, 10,000 persons died from colorectal cancer in 2022. In the Philippines. In the Philippines. Doc, ito is, I think, worldwide. Worldwide yung sayo. So you're saying for 2022, 20,000 na Filipino ang nag-colorectal cancer, kalahati nito ay namatay. Yung kalahati namatay that year. Oh my God, ang dami nun. Diba? So pag-usapan muna natin, Doc, I was gonna ask you, ba't naman ganun, Doc, namamatay? Anong sanhi at namamatay sila late? Yes, ang problema kasi sa colorectal cancer dito sa Pilipinas natin, late na nadadiagnose. Kasi wala tayong programa pa na national program na nagpo-promote ng screening na I think pwede natin pag-usapan mamaya. Oo. So napaka-importante nga ng sinasabi ng DOH, screen kahit walang simptomas. Tama. Oo, kasi pag nagsimptomas, baka huli na. Yes, tama po kayo doon. Kasi yung survival, yung pagkabuhay mo sa cancer mo, related sa stage. Kung maaga, sabihin natin stage 1, stage 2, malaking chance na yung treatment maging very effective at saka yung survivorship natin from the cancer would be high. Pero kung stage 4 ka na na-diagnose kasi hinintay mo magkaroon ng symptoms, then the chance of dying is really high. And then only 15% lang buhay sa stage 4 in over 5 years compared sa stage 1, 90% buhay in 5 years. So importante yung staging at the time na na-diagnose yung colon cancer. Okay, so sa pag-usaping colorectal cancer, hindi kailangan antayin na may simptomas. Napaka-importante yung screening. Okay, screening meaning para malaman kung may cancer ka na ba diyan sa malaking bituka o sa rectum. Sige, Doc, ano bang mga tests ang ginagawa para malaman kung meron na ngang cancer diyan? So yung screening, i-define lang natin ulit. Gumagawa tayo ng screening in person sa mga tao na walang symptoms. Kung meron ka na kasing mga simptomas, hindi na yan screening, diagnostic na. So kailangan screening na walang simptomas. Ang advantage ng screening is, unang-una, kung may makita ka man na cancer, maaga pa. Baka stage 1 pa. And then the chance of cure is almost 100%. Okay. Compared sa, ang advantage sa colon cancer screening is, ang mga cancer kasi nagsisimula sa mga maliliit na butlig, tawag natin polyps or polypo sa Tagalog. Itong mga polyps na to, pwede siya maging cancer over the next 10 years. So matagal siya bago maging cancer. So kung let's say magpapakolonoscopy ka or magpapastool test ka, nakita yung polyp, pwede natin tanggalin yung polyp bago siya maging cancer. Kaya colon cancer is preventable dun, Dr. Luisa, sa so yun screening. Very important po yun it's preventable. So nakakakalungkot na pag na-diagnose, kita mo for 2022, 20,000,
10,000 dun sa 2022 na Pilipino namatay. Ibig sabihin, late yung Mga malamang kalahati. stage 4. Stage 4. 10,000 ang namatay. No? So this is very sad. So, umpisa natin, ano ba yung test, banggit niyo po yung stool test, at kailan po yan recommended umpisahan? At saka yun po yung tinatawag niyong colonoscopy para silipin kung may cancer na po sa malaking bituka. Okay, magandang mga tanong yung Dr. Luisa. So, simula ho tayo, kailan ho tayo magsisimula ng screening? Current guidelines natin sa Pilipinas at the age of 50 years old, although sa ibang bansa, like sa Amerika, 45 years old sa nagsisimula. Ano yung dalawang test for screening for colon cancer? Dalawang test yan. Let's start with colonoscopy. Yan yung gold standard for colon cancer screening. Ang ginagawa natin sa colonoscopy is, yung pasyente po, pinapatulog natin, kaya hindi masakit yung colonoscopy. Papasok ko tayo ng tubo na may ilaw tsaka may camera connected to sa monitor. So kami, mga gastroenterologists, nakikita namin yung loob ng bituka through a monitor. So namamagnify actually yung picture ng bituka natin. Tapos, chine-check ko natin buong malaking bituka looking for abnormalities like meron bang polyp. Pag may polyp, tinatanggal ho natin yung polyp. Pag meron namang merong nakakaduda na tumor ba or bukol, binabiopsy natin to find out cancer na kaya to or hindi pa. So, yun yung unang test, colonoscopy. The second test is a stool test. So ito yung pwede natin ma-recommend sa mga sa mga pasyente na natatakot o ayaw pa magpa-colonoscopy. Madali lang to gawin. Available to in most hospitals. It's a stool test. Magkokolekta ka lang ng dumi. Hinahanap po natin is tawag natin microscopic blood or occult blood. Ibig sabihin, dugo na hindi nakikita sa mata. Kaya siya microscopic or occult. Isang chemical test to, pinapadala sa lab. Pero kung nag-positive ka sa microscopic blood or occult blood, kailangan mo na ng colonoscopy kasi baka may cancer na. Pero pag walang nakitang blood, ang next step niyan is mag-fit test ka, tawag natin fecal immunochemical test. So, occult blood test muna. Which is the FIT. Ito na siya, FIT. Yes. Okay. So, kung nag-negative ka, you have to do it every year. Okay. Until nag-positive. Okay. Or until you decide, gusto ko na magpa-colonoscopy. Okay, so anong age, Doc, yung FIT test? Same thing, 50 din. So you could do the screening at the age of 50, either the stool test or the colonoscopy. Ang advantage ng colonoscopy kasi pag may makita tayong polyp, tinanggal na natin. Okay. Tapos pag walang polyp, after 10 years ka pa magpapa-colonoscopy. So good for 10 years. Pero pag stool test, nag-negative ka for stool blood in the stool, every year mo gagawin. Yun yung disadvantage ng stool test. Kasi pag may nakitang kabuti, yung parang polyp, Yes. no, parang siyang mushroom doon, 10 years yon bago maging cancer. So parang pre-cancerous lesion Yes, siya. tama. So pag nag-colonoscopy po tayo, pag sinilip po ng ating mga gastroenterologists, natatanggal kagad itong mga parang kabuting tumutubo sa bituka na maaring maging cancer in 10 years. So parang nakakalungkot yung ating mga kababayan na yun na nga, hindi nagpapa-colonoscopy. Kung sana lang, no, nag-colonoscopy nung 50 ay natanggal ito, edi wala kang cancer at 60. Okay, my question is, Doc, number one, ikaw na nagsabi, sa Amerika kasi nakikita ko, hindi 50 at age 45, nire-recommend na yung colonoscopy. Bakit ho tayo 50? But the reason why I'm saying that, madami ako naririnig na mga batang Pilipino at age 45, 40 ay may colon cancer na. So why are we not moving the age of screening from 50 to 45 just like the Americans? Why? Okay. Actually, that's a very complicated question and we do have answers to explain that. Ang guidelines sa America at the age of 45, based kasi sa incidence, ilan yung nagkaka-colon cancer at different ages, at the same time, yung facilities nila, their resources, and their capability to do screening. Okay. So, ang dito sa Pilipinas naman, based on observational studies, yung incidence ng colorectal cancer among Americans, especially among blacks, African Americans, is much higher compared sa Filipinos, Asians in general. Number two, sa Amerika,
especially in a lot of cities, medyo organized yung colorectal cancer screening nila. So they have the facilities. At the same time, napakaraming gastroenterologists doon na pwedeng gumawa ng colonoscopy. Compared natin dito sa Pilipinas. Ilan ba tayo? Ilan So ang sa Philippines naman, unang-una, although wala tayong published data, the incidence of colorectal cancer hindi siya kasing taas doon sa sa Amerika. Number 2, yung facilities natin, hindi lahat ng towns, ng hospitals, merong may endoscopy center. Tapos yung gastroenterologist natin sa buong Pilipinas na board certified, there's only a little bit over 500. So kung wala pa nga tayong national screening program with the Department of Health na to start at 50, hindi mo na kaya i-lower pa to 45. Kaya we should start as of now, unless the guidelines change, at the age of 50, kasi hindi pa naka-set up yung cancer screening program natin. But if we are, will you recommend younger? I would probably start with 50. Okay. Pero ang napag-usapan natin kanina, 'di ba, yung meron tayong na-diagnose na bata pa nagka-colon cancer. Yung mga yung mga pasyente na to, most of the time, they are symptomatic. Okay. So, parang nagdudugo sila sa puwet nila or nagpapayat sila. They have biglang nag-constipated sila after normal bowel movements. Symptomatic sila. So, and those patients kailangan ma-diagnose agad. They have to have a colonoscopy soon. Kasi hindi natin pwede na lahat ng tao sa Pilipinas, sige, at the age of 45, screen na natin kasi wala tayong resources and we don't have the data Actually, yet. Doc, gusto ko nang yan dagdagan. No? Okay, that's why I'm really, nung last Sunday, sa aming pong programang Connect Ka Dyan with Jing Castañeda, ang aming naging paksa is kung paano humingi ng tulong ang ating mga kababayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno pagdating po sa medical assistance. At nakakalungkot, no? Gines po natin yung taga DSWD, 150,000 ang ceiling nila every 3 months. Ang pagtulong, ang PCSO, pwede namang ang DOH nakakatulong. Unfortunately, may tinatawag tayong malasakit center sa mga iba't ibang ospital, lalo na sa mga government hospitals. Ang natutulungan as of the moment ay yung mga inpatients. No? So parang wala pang ayuda pagdating sa outpatient. So yan po sana ay alam mo yun, magawa ng paraan ng ating gobyerno, ng ating DOH, no? Kaya more power to my friend Dr. Ted Helbosa. And sana maybe as a society, makakuha tayong grant or something. These are my thoughts na sana naman lang. Kasi sinasabi na natin importansya ng screening, yung pagpapa-colonoscopy, papa-stool test. Ang tanong, libre ba? 'Di ba? So, sa government nga, maaaring may diskwento pero hindi libre pagdating sa outpatient. But do you have any program of a meron free? akong ma-contribute dyan. Actually, nag-attend ako ng yung Philippine National Cancer Summit with the people from DOH, with the civil society, yung National Integrated Cancer Control Act. Kasi napag-usapan na natin before. That's the shortcut is NICA, N-I-C-C-A. Yes. Sa batas na yan, at this is actually one of the best laws na in the whole world daw as far as taking care of cancer patients. Ang problema is dahil nagka-COVID, di ba? So medyo na yung programa ng gobyerno and now they're trying to catch up. Yeah, at saka laki ng budget ni Dr. Ted, 1.2 billion for cancer. So sige nga, kasama ba ang colorectal So cancer? ang doon, kasama siya and then they will actually plan to expand na. Dati kasi yung coverage lang, kailangan magka-cancer ka muna bago you can get the benefits. Correct. Diba, So from the meron ba? government. Sige, balitaan mo Ngayon, kami, meron Doc. ng health promotion for screening. Okay, good. And health prevention. Okay. So masasama din eventually. Pero hindi nga siguro tatanungin natin sa mga kaibigan natin sa DOH, kailan to mangyayari? Kasi Okay. nasa programa, Okay, yung so, screening. Good. So there is a plan. Oo. Yes, that's Kasi nga, colorectal cancer is one of the preventable That's correct. only if na-screen. So dito sa 1.2 billion, pasok na ba yan sa budget ng DOH? Makakasali itong pagsiscreen? Hindi pa? I'm not sure if this kailan mangyayari, Okay, but pero there is a that is the plan to Okay, include so that's good screening. news. And Dr. Herbos is very, very proactive yan. That's correct. I mean, we're all doctors and we know very well it's the screening that will save lives, no? Nakakalungkot na
Hindi pa lumalabas ang census ng 2023, but for 2022, 10,000 out of the 20,000 ay namatay sa ating mga kababayan. Feeling ko kung only if na-screen, 'di ba? At ayun na nga. At sana Doc naman padamihan naman natin ng gastroenterologist sa ating bansa. Then what is the plan of the society on that? I think merong plans to increase the number of trainees, pero I'm not in the position to discuss that. So let's have the officers talk about that. But there is a plan to expand Sa the ating number Philippine Society of Gastroenterology. So panawagan, yung 500 dagdagan. Ilan ba ang tinitrain every year ng gastroenterologist? I think nasa I would think siguro mga around 30. O konti naman. 30 per year. Oo, dagdagan kasi problema rin sa pangsweldo is another, no? So, sana madagdagan ang ating mga gastroenterologists, lalo na i-train po natin yung mga strategic places, no, sa iba't ibang bahagi ng ating pong bansa. Okay, Doc, mapunta tayo doon sa risk factors. Bakit ba nagkaka-colon rectal cancer? Sabi ng iba, pag nagtagal daw yung dumi mo doon, ayan, makakaroon ka ng cancer, lalo na kung ang mga pinagkakain mo ay may mga toxins. Sige nga, Doc. Okay, so yung mga risk factors na pwede natin i-discuss sa mga viewers natin, dinidivide natin into modifiable and non-modifiable risk factors. Simula tayo sa non-modifiable. Ibig sabihin, hindi mo na mababago. So number 1, age, di ba? Hindi mo na mababago yung age mo. So, persons who are 50 years old and older are at risk for colon cancer. Kaya dapat magsa-start tayo ng screening at the age of 50. Number 2, family history. Okay. Siyempre, kung mga magulang mo nagka-cancer, then you are at a higher risk kasi yung cancer is also partly familial and genetic. Okay. Okay? Pero alin ba sa mga kamag-anak natin na pwede natin makonsider na may family history ako? Dapat first-degree relatives. Nanay mo o tatay, kapatid. At kapatid, anak. So yun yung nagka-count. Pero if you have 2 second-degree relatives, pwede na makonsider as strong family What history. is 2 second degree? So mga pinsan, mga nagkaroon. tito. Oo. Pag may dalawa ka na pinsan, then consider na natin as family history. Okay, I'll stop you there first, Doc. So meron tayong ruling, 'di ba? Pag may kapamilya ka, nanay, tatay mo, kapatid ang nagka-cancer, ito na nga ang mga pinsan, no, uncle, ano ang age ng screening? Hindi na 50. Tama po. Kasi ang 50 is for average risk. Okay. Wala kang family history. Okay. So, ang rule is usually at the age of 40, which is 10 years before 50, or 10 years before nagkaroon ng cancer yung, si tatay mo, kung nagkaroon ng colon cancer at the age of 35, di 25 ka na magpapascreening. And we're talking about lahat ng anak. Kunyari, tama yan, no? Kunyari, Yes, nanay yes. mo. So, ang nanay mo at 35 nag-colon rectal cancer. So, 25 minus lahat. 10 at 25, lahat ng anak. Magpapascreen for colon cancer. Okay. Pero kung nagkaroon ng colon cancer, sabihin mo yung nanay mo at the age of 80 years old. So, minus 40, 10. Hindi, Hindi, 40, whichever comes first. Okay, Either kung 80, how old? 40 na. How come hindi 50? Kasi Whichever less comes 10. first. Whichever comes first. Okay. So, because it's still less 10 Yeah, sino of... yung mauna? Either Okay. yung minus 10 mo sa age or at the age of 40. Ah, Whichever comes first. okay. So, that's a reminder, Reminder, Oo, kasi baka nakakaiyak naman na isang angkang kayong mamamatay Tama, dahil dito. Okay, Doc, ano pang mga risk factors? Okay, so kung ikaw mismo nagkaroon ng colon cancer in the past, risk na rin yon in the future. O nagkaroon ka ng polyps. Kasi sinabi natin pre-malignant yung polyps, di ba? So, kung meron kang sakit na hindi ganun ka-common sa Pilipinas, tawag natin inflammatory bowel disease, risk factor din yon for colon cancer. So now let's go to the modifiable risk factors. Ito yung pwede natin baguhin. Ito yung mga lifestyle related. Okay, so yung kaninang binabanggit mo, wala tayong magagawa doon. Yes. So, monitoring na lang, diba? Yes, tama, Okay, tama. so ano yung mga So number modifiable? 1, alcohol. Okay, yung mga mahilig uminom ng alcohol abuse. Can you please explain bakit nagkaka-cancer ang taong mahilig uminom ng alcohol? Actually, yung alcohol is really a carcinogen kasi hindi lang naman hindi lang colon cancer yung tumataas, tumataas yung pancreatic cancer, Okay. 'di ba? Esophageal cancer, head and neck cancer. So there is something in alcohol that is a carcinogenic. Kaya
hindi naman ibig sabihin hindi ka na uminom ng alcohol. Oo. So social drinking is still allowed, wag lang sobra. Which is, ano po yung sobra that it can lead to colorectal cancer? So ang ginagamit po natin na what would be acceptable for alcohol intake is hinihiram natin sa mga hepatologists natin kasi pag may alcohol, if you have alcohol abuse, nagkaka-cirrhosis ka, di ba, sa Okay. liver. So yung usually guidelines natin is for men, not more than 2 drinks per day. Pag women, kasi mas maano yung tolerance, 1 drink per day. But anything that's over is already considered alcohol abuse. Pero kung hindi mo naman kailangan uminom Wag every na. day. Oo nga. So that's alcohol. Number 2, smoking. Oo, So sige, smoking. pwede naman tayong di ba, huminto ng smoking. And then hindi nag-exercise is also a risk factor. At the same time, if you're overweight, risk factor din 'yon. And diet. Diet is really very important. Kasi ano mang pasok mo sa bibig mo, talaga may epekto sa katawan. Sige, Doc, ano mang Sige. kinakain So that yung causes? mga natin, di ba? Fatty foods, tapos mataas sa mga processed foods, di ba? At the same time, yung pag mababa yung fiber, dapat kumain tayo na maraming fruits and vegetables kasi mataas yung sa fiber. Ang tawag kasi natin sa fiber, parang sweeper siya sa bituka natin. Oo, kasi- Napapa-move natin yung dumi natin sa bituka natin. Kasi remember, you were asking kung medyo constipated ka ba, mas mataas ba yung possibility ng baka yung risk mo for colon cancer. Pero wala naman talagang connection. Pero if you think about it, kung may toxins galing sa pagkain, and Matagal nagsistay sa bituka. yung contact niya sa large intestine, sa malaking bituka, is more prolonged. Oo. So magandang natatanggal yung dumi sa tulong ng fiber at pag-inom ng madaming tubig. Yes, kaya high in fiber is actually decreases your risk factor for colon cancer. So we're talking about vegetables, fruits, ano pa? Mga oats, ano mga pa, Doc? kangkong, mga petchay, all of those. Nakakatulong sa pagdumi, no? Yes, parang sweeper siya sa bituka wawalisin natin. niya yung dumi. So tama yun, ha? So yung mga taong hindi dumudumi araw-araw o nako-constipate o very yung decreased frequency That's right. ng pagdumi, yan kaya dapat nasa routine ang pagdumi sa umaga. Yes. Kaya Bago matulog. Kaya change in bowel habits. Let's say every day ka nagbabowel movement, nagdudumi, tapos biglang naging constipated ka once in a week na lang, that is an alarm symptom. So kailangan ka na magpakonsulta nun. Okay. So we have alcohol, ito yung mga pwedeng iwasan, Yes. Alcohol, smoking, Lack of exercise, overweight diet. And sinasama na rin ngayon yung diabetes. Okay. Pag uncontrolled diabetes, uncontrolled diabetes. Can cause colorectal cancer. Doc, yung mga pagkain ng mga buto-buto, iba yon. You're talking about yung May mga Filipino mahilig kumain ng lumunok ng buto eh. O tanong lang yun sa isang viewer natin, can it cause cancer? By itself, siguro hindi siguro. Hindi siya. Pero anong pwedeng magawa sa isang lumulunok ng buto? Siguro mahirap i-chew yung buto, di ba? Kasi buto nga siya. So, baka i-avoid na lang siguro. Anong effect nun? Di ba yung pwedeng mag-cause ng obstruction pag naipon-ipon? Pwede sa esophagus at the level of, let's say, hindi masyadong na-chew na paliit yung buto, baka biglang ma-stuck dito sa esophagus bago pumunta ng stomach. So, baka kailangan mo rin ng gastroenterologist para makuha yung buto. Okay, so yan po screening at age 50, pwedeng sa dumi, yung tinatawag na fit test, lang yun, tinitingnan kung dumudugo at sa dumi na hindi mo nakikita. In other words, microscopically, isali po natin yan sa ating executive check-up, ating pong colonoscopy, no? We have to really check what's going on. Parang kotse din yan eh, sinisilip mo, tinatawag natin tune-up, di ba? Exactly. We have to know what's going on dahil kung meron nga nakikita doon kabuti, ay dapat tanggalin na. Okay, Doc, tayo po muna ay magko-commercial, Sheila, commercial tayo. Sa ating pong pagbabalik, no? Kung kayo po ay may mga katanungan kay Doc, itanong nyo na po, sumali po kayo sa aming huntahan dahil the best ang ating guests for today. Right, Doc? Ayan. So, dyan lang po kayo magbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Si Doktora Luisa
ang ating kaagapay sa kalusugan. Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos at pinag-uusapan nga po natin ang colorectal cancer na sinasabi po natin na third most common cancer worldwide at second leading cancer cause of death sa buong mundo. At ayon na nga kay Dr. June Ruiz, ay in 2022, 20,000 sa ating mga kababayan ang nagkaroon ng colorectal cancer, 20,000 Filipinos, kung saan 10,000 o kalahati nitong 20,000 ay namatay in the same year sa 2022. So that's very sad. Okay, Doc, daanan lang po natin dahil ang dami-dami po nating questions dito. Can you just say, because though we promote screening, okay, screening, which is the fit test, stool test, at saka yung colonoscopy at age 50, Doc, ano po ang simptomas sakali na makaramdam sila kasi kahit bata, anong symptoms that they have to watch out for na ito ay maaring colorectal cancer na? Okay, magandang tanong yan. So, ang mga simptomas na dapat bantayan natin is unang-una, nagdudugo sa puwet natin or rectal bleeding. Number 2, nag-iba na yung pagdumi natin. Dati, araw-araw tayo nakakadumi. Tapos biglang once a week na lang, sa isang linggo, isang beses ka na lang na nagdudumi. So that constipation is also alarm symptom. Kung nanghihina na tayo, sumakasakit yung tiyan natin, na nagkakaroon tayo ng weight loss, na hindi naman tayo nagpapapayat, all of these are what we call alarm symptoms. So pag meron ka na nito, wag na kayong maghintay, pumunta na kayo sa doktor, magpakonsulta na. Kasi iba yung screening, kasi ang screening is walang nararamdaman. Pero kung nararamdaman mo tong alarm symptoms na kasasabi lang natin kanina, magpakonsulta na agad sa doktor. Okay, so Doc, mabilis lang. Generally, how do we treat cancer in the colorectal area? Okay. Pag maaga pa, like stage 1 to stage 3, usually surgery. And surgery can be curative. Pwede niya na nagagamot niya completely pag stage 1 or stage 2. Pero pag stage 3 ka na, kailangan mo na ng chemotherapy dahil kumalat na kasi yung yung cancer dun sa mga kulani, sa lymph nodes. Stage 4 is kumalat na sa distant organs like liver and lungs. Baka surgery may not work anymore. Usually chemotherapy and other forms of treatment ang ginagamot sa stage 4, Dr. Aloysia. Okay, so before we ask, Doc, 2-page to and we have a 15-minute, dapat quick answers. But before I go through this, I just want to know why madami sa aking kaibigan, and I've heard this even among us doctors, bakit mas bata ang nagkakaroon ng colorectal cancer? Anong mga pag-aaral na lumalabas? Actually, yung maganda yan na tanong kasi wala pa talagang sagot sa tanong na yan. Pero ang ano ng mga observation ngayon sa mga scientists natin is it's because of the lifestyle, unhealthy lifestyle ngayon ng mga bata natin. Kasi as yung mga modifiable risk factors, nagsusmoke na yung mga tao, the diet, mga puro fast foods, naninigarilyo, o minom ng alak. So, all those modifiable risk factors, hindi nagagawa. So, kaya isa yan sa mga reasons kung bakit nagkakaroon ng colon cancer sa mga bata. Iba na yung mga vape na yan, ang dami-daming nagve-vape. Diba, sa ating mga kabataan. Ako nga boring, sabi ng anak ko, hindi ako marunong uminom So at least, hindi ko na yan iisipin pa, diba? I don't drink, I don't smoke. I never learned. Hindi yan na ituro sa atin. Kaya boring, okay lang. At least wala kang at risk of boring is good. Okay, so Doc, ito na yung ating mga questions. Mula po kay Miss Lina Ho. Good morning, Dr. Luisa and all your Teleradyo Servicio production staff. Happy weekend and happy Women's Month. Listening to your program through DWPM Radio sa Istrenta from Lina Ho, Plaridel, Bulacan. Question ko po, ang colon cancer po ba ay inheritance o lifestyle? Nasagot na yan. Sige, Doc, go. Okay, so combination actually yung colon cancer. Familial na mamana, tsaka acquired based on sa lifestyle. So, answer is combination siya. Okay, mula kay Lorna. Hello po, Dr. Luisa. Nag-undergo po ang husband ko ng colonoscopy at may nakitang polyp size na mga 1
one size, walang 1 inch 1 size, centimeter sorry, siguro. 1 inch size. Then, inalis po iyon ng surgeon and biopsy at negative naman po for cancer. Pero sabi ng doktor, di naman nababalik yun. Pero bakit kaya ganun? Nabalik sakit ng tiyan niya na yun ang symptoms, kaya siya nagpa-check up. 49 years old po ang husband ko. Ano po ang percentage na pwedeng bumalik yung polyp? Active naman po ang husband ko at lagi naman nag-exercise in the form of running. Okay, so yung polyp, once tinanggal mo yon, hindi na yung babalik. Pero I think yung ibig sabihin siguro ng doktor na kausap niya, kasi di ba medyo mutations kasi sa DNA related yung polyp. So pwedeng tumubo sa ibang parte ng Okay. colon. So So, iba kaya yun. importante yung follow-up. So hindi yung tumubo ulit sa the same site. Kasi once tinanggal mo completely, hindi na yung babalik. Pero baka may bagong polyp na tutubo iba. over the next 5 years. So, okay, Doc, can we just say, kapag may polyp, kailan ang next na colonoscopy? Okay, depende yan sa type of polyp. Kasi kung maliit na polyp, pwede after 5 years or after 7 years. Kung malaking polyp, I think 1 centimeter siguro yung inano niya, hindi 1 inch. After 3 years, yung repeat nun. Pero kung napakalaki na polyp, sabihin natin 2 to 3 centimeters, baka mag-decide yung doktor na after 1 to 2 years, magko-colonoscopy ulit. So, depende sa size ng polyp. Grabe, ito, third page na to. Ang kinukuha ko, Doc, mabenta ka. Mula kay Weng Alabang, pwede bang magpa-colonoscopy kahit walang doctor's advice through prevention of cancer? Pwede ba yun? Actually, kailangan mo magpakonsulta kasi meron ding, di ba, unang-una, indicated ba talaga yung colonoscopy sa pasyente? Hindi, kunyari 50 lang. Sabi niya is 50. preventive. Kailangan magpunta siya sa gastroenterologist kasi kailangan makita siya ng doktor na gagawa ng procedure para ma-discuss yung risk, benefits. Tapos kung may problema sa puso, kailangan ma-clear din ng cardiologist. Correct. Hindi ka mag-walk-in lang doon. Hindi siya walk-in. May clearance, papacheck sa cardio, tsaka pinapatulog, di ba? Tama. Tapos ano lang po ito, outpatient. Outpatient. Sedated, in other words, pag ginawa, hindi mo maalala pagising mo na nasilip na pala yung buong bituka mo. At mabilis lang, how long, Doc? It depends. It could be as fast as siguro 10 to 15 minutes to up to an hour. Depende kung maraming polyps kasi mas tatagal, di ba? Mas maraming tatanggalin. So, between, I would say, 15 minutes to an hour would be the typical colonoscopy time. Okay, so ito po naman ay mula naman po kay Clarice. Advisable po ba ang magpa-colon cleanse? Oh, ayan, labatiba ang tinatawag sa Tagalog, no? May paborito po kasi akong vlogger at nakita ko po siyang nagpapaganon for the purpose of pampaimpis daw po ito ng tiyan at kung advisable man po to tuwing kailan. Okay. So, sa amin na mga doctors, especially gastroenterologists, hindi ho namin nire-recommend yung mga colon cleansing kasi kung kaya naman natin sa diet natin, 'di ba, kumain tayo ng maraming fiber, uminom tayo maraming tubig, kaya naman ma-cleanse ng malaking bituka ang sarili. Hindi mo kailangan magpa-colon cleanse sa mga spa. Tapos meron pang possible risks and complications. Sumabog yung bituka mo. Oo, kasi pwede kasi, di ba, meron silang ini-insert na tubo. What if mali yung pag-insert nila, nabutas yung colon mo? So, we would not recommend yung mga colon cleansing. Okay. And colon Doc, ito mula kay Ange. Ask ko lang po kung may namamatay po ba sa chemotherapy pagkatapos ng yung pag may colorectal cancer. Ang chemotherapy kasi may mga, although may advantages niya, 'di ba, ginagamot niya yung yung cancer, meron din yung mga side effects. Pwede babagsak yung yung white count mo. Yan yung nag-aano sa immune system natin. Pag bumagsak yung white count mo, pwede ka magkaroon ng infection. So, importante talaga pag nagkaroon ka ng cancer, tawag nun multidisciplinary team, may medical oncologist, may surgeon, pag-uusapan ang the best way to treat the patient. Kasi if chemotherapy is indicated, then itutuloy natin yung chemotherapy. Pero kung let's say masyadong mahina na yung pasyente, hindi niya kakayanin yung chemotherapy, hindi natin i-recommend yung chemotherapy. So to answer that question, may namamatay ba sa chemotherapy? Yes, pero hindi ho ibibigay ng mga medical oncologist natin yung chemotherapy kung ang risk is higher than the benefits. Okay. Mula kay, ito po ay naulit na ito. Okay. Kung magkaroon ng walang doctor's advice, okay. Mula kay Clarice, advisable po bang, hindi, siya rin yun, magpa-colon cleanse. Ay, repeat lang po pala tong second page. Okay, mula kay SYLDY Villegas, good morning po, Doc.
ask ko lang po, sa alcohol intake, gaano po kadami ang one drink? Oh. Okay, Kasi hindi mo natin, naman ginawa yung yes, measurement. yes, And yes. this alcoholic drink po ba refers to both liquor drinks at wine? In other words, what kind? Yes, Strong? actually, sa ano yan, meron talagang description yan. So, one drink would be like one bottle of beer. It could be one glass of red wine o isang shot na mga hard liquor. So, yun yung considered as one drink. So, merong equivalent. Okay. Okay, so ito mula kay Rex John, curious ako Doc, ask ko lang po, parang may knowledge po kasi ako na na-acquire long time ago na hindi raw totoo, na hindi mahalaga ang appendix kasi it has something to do daw with preventing na magkaroon ng colon cancer. How true po? In other words, kailangan tanggalin. Kasi may kinalaman sa colon cancer. Actually, wala hong data na nagsasabi na pag nawalan ka ng appendix kasi naoperahan ka o hindi, na it will lead to colon cancer. So, wala hong data na nagsasabi either na naoperahan ka for appendicitis or meron ka pang appendix would be a factor to your risk for colon cancer. Okay, ito naman po mula kay Jay. Paano nakaka-help yung pipino o cucumber? Ano yung mga best na kainin na nakakatulong sa pagpapabuti ng colon? That's good. So I would think na kung rich ka sa fiber yung pagkain tsaka kung meron mga antioxidants, makakatulong yun sa colon health natin. Okay, wow. 5 minutes to go. Okay, Doc, anything else you wanna add about colon cancer, colorectal cancer? So I think I just want to emphasize na since March is Colon Cancer Awareness Month, kailangan natin i-emphasize na unang-una, colon cancer is preventable. So pag umabot na tayo sa age at risk, which is currently at 50, magpa-screening na tayo. Ibig sabihin wala tayong simptomas, di ba? Either magpa-colonoscopy tayo or magpa-stool test tayo. Pero kung meron ka nang nararamdaman na simptomas ng rectal bleeding, huwag kang maghintay. Dumiretso ka na sa doktor. Okay? So colon cancer is preventable. Number 2, colon cancer is treatable. So kahit nagkaroon ka ng colon cancer, marami pang magagawa. Number 1, kung stage 1 na diagnose yung colon cancer natin, it's already curative. So you could be cancer-free sa stage 1 pa lang. Pero even up to stage 4, marami na rin mabisang gamot for colon cancer. So colon cancer is treatable. Ang pinaka-last is colon cancer is beatable. Kung magawa natin ito lahat, yung screening, early diagnosis, we can beat colon cancer. But how sad lang, no? Talagang pinaka-bottom part, no? This is on latest data na, yun nga 10,000 na Filipino out of 20,000 diagnosed of colorectal cancer na namatay. May kinalaman talaga dun sa prevention, no? Right? So, umpisa, tamang prevent mo talaga. No? Healthy lifestyle talaga is the key. And second is check your body. Yun po yung mensahe na gusto natin iparating sa ating mga televiewers. Okay, Doc, any latest study na nagpapakita, anything interesting na nagsasabing can correlate to colorectal cancer? Ang siguro pwede ko lang mga updates na nakikita mo siguro, abroad. Sige. Is, na lang siguro is, I hope na the private sector can partner with our government para masulong natin yung NICA law. Kasi maganda yung NICA law. If we could build the foundation for screening, we could do all of those. Yes. Diba? We could lower the risk for colon cancer and lessen the number of people dying from colon cancer. Okay. Kasi right now, 50%. Doc, may tanong dito, pagkain daw ng peanut butter can cause colorectal cancer? Wala ho tayong data on that. O yung mga aflatoxin, hindi yan walang data. Okay. Doon naman sa mga mahilig sa wellness, paano naman makakatulong? Anong mga pagkain ang makakatulong sa pagki-cleanse ng bituka? So I think napag-usapan natin to about yung fiber kanina. So anything that's rich in fiber, yung mga fruits, vegetables, mga oats, mga kangkong, pechay, all of those will facilitate yung moving of the bowels, yung pag-sweep natin ng sa colon kasi it will lessen the exposure of the toxins to your colon. So we should eat wisely.
Any activity from the society for the month of March? Baka naman may libreng colonoscopy doon. Sana ganyan. Sige So nga, Doc. actually, this coming week, magkakaroon po tayo ng celebration ng Philippine Digestive Health Week. Ito po yung joint annual convention ng tatlong societies na related to gastroenterology and liver care, Philippine Society of Gastroenterology, Philippine Society of Digestive Endoscopy, and Hepatology Society of the Philippines. Marami ho tayong mga lectures and programa for lay people. So you could go to the websites and check these activities. Doc, para lang po sa ating mga viewers, no, I'm sure ang tanong dyan, kahit yaya ko saan ba libre magpakonsulta na makakita ng isang gastroenterologist? I think meron tayong mga government hospitals na actually libre yung pakonsulta doon. And even yung colonoscopy, malilibre as long as may PhilHealth ka or pag So, ayun nga, is there PhilHealth coverage for colonoscopy, Doc? there is for outpatient. Meron. Oo. So kapag pupunta ka sa mga government hospitals, usually wala nang babayaran yung pasyente. But pag private hospitals kasi, namaminus lang yung coverage. Okay, ng sorry PhilHealth. So, PhilHealth covers colonoscopy. Not screening. As of now. Diagnostic. That is kapag may simptomas. May simptomas. Pag may simptomas, covered. Yes. 100%? Most of the time, kung hindi naman i-exceed dun sa i-cover ng Okay. PhilHealth. Linawin natin yan, ha? So, kapag may simptomas, yung mga sinasabi mo, pumapayat, di maintindihan, Rectal bleeding. dumudugo yung dumi, nagtatae, nagko-constipate, yung irregular pattern of bowel movement. Ito po ang mga simptomas. Magpakonsulta sa isang gastroenterologist at kapag nag-request for colonoscopy ay merong PhilHealth coverage. PhilHealth sa coverage sa government hospitals. And sa private din. Pero yung sa private, baka hindi 100% covered. So sa private, parang lalabas siya sa diskwento. Yes, discount lang siya. Discount. But sa government, covered. Yes. Then that's good news. That's good news. And that has been going on for a number of years But na. you're saying for Sa screening, wala pa. Hindi pa tayo meaning umabot doon. Screening pag walang symptoms, wala. Hopefully we'll get malapit there. na. Okay. Yan, okay. Mananawagan tayo sa DOH dyan. Yes, we'll get there. Magaling ang ating DOH Secretary. So maraming salamat po sa ating napakagaling na expert pagdating po sa usaping colorectal cancer, si Dr. June Ruiz from the Philippine and siya po ay isang Philippine and American Board Certified Gastroenterologist, lead colorectal cancer screening programs and advocacy officer ng The Medical City. So maraming salamat po mga kapamilya, no? Ngayon pong Marso ay paalala sa ating pong lahat. Watch out for what you eat. And watch out so ano pong ginagawa natin sa ating katawan kasi may balik yan. 'Di ba? Ngayon di pa natin nararamdaman but in due time magugulat ka na lang may cancer ka na. So 'yon. So tayo po sana po on 2023 ay mas nabawasan na po ang namatay dito po sa sakit na colorectal cancer and it will get lesser and lesser as we promote to everybody, watch out what you eat properly, proper lifestyle, and please screen yourself, no? Maglaan ng pondo sa pagpapa-check up po. So maraming salamat po mga kapamilya, mga kaserbisyo. Ito po si Dr. Luisa, ang inyo pong kaakibat sa kalusugan at sa public service. Susunod na po ang aking kaibigan na si Winnie Cordero sa Win Today. Thank you, bye! Panoodin niyo po ako bukas sa Connect Ka Dyan with aking partner na si Jing Castaneda. Dahil po Women's Month, pag-uusapan po natin iba-iba pong programa, iba-ibang NGO, iba-iba pong programa ng ating pong gobyerno para po sa mga kababaihan. Tomorrow po yan, Sunday, dito po sa ating himpilan from 1:30 to 3:30. So see you tomorrow, bye!